给他一生3000宠爱，不需要很有钱，不需要很帅，他脾气古怪，有时候包容，有时候你必须忍耐。为什么他竟然爱上他？他到底在想什么？他是否忘了帅哥不能爱是什么？让他乱了方寸，不知道该做什么。我想说，这怎么可能？他舍得舍弃自己的尊严与爱好，你最难的游戏一点都不害臊，一天到晚在他身边又闹又吵，只为了能够被他瞪一眼就好。看他在这边，而他在那边，他想被他捧在手心上面，而他装作视而不见，脑袋中却浮现眼前尽是他在微笑的画面，而他说。Mabuti pumayag si Michael na sumama na magbakasyon. Minsan lang to, di ba? Kahit kailan kasi hindi niya tayo pang out of town. Kailangan mo pang pilitin. Ewan ko ba sa batang yan kung anong ayaw niya sa pagre-relax? Lagi lang nagkukulong sa kwarto niya at nakaharap sa computer. Naku, ewan ko nga rin dyan. Basta, ang mahalaga, kasama natin siya kahit na napipilitan siya. Makakapagbabad tayo ngayon sa init ng araw, hindi ba? Ayun na po yata! Nakikita ko na dito na tayo! Hot spring! Ang ganda, oh! Halika, bilisan mo! Ang sarap sa tubig! Ika naman! Dalian mo na. Tingnan mo yung aapakan mo, ha? Baka madulas ka. Opo. Oo! Ay, sarap dito, no? Diba, nakaka-relax? Tayo lang po ba, tita? Ay, oo. O, bumaba ka na dito. Sarap, diba? Oo. Diba? Si tita talaga nakakaya tuloy. Ikaw, ha? Dalaga ka na. Hindi naman pansinap, si my loves. Okay lang ba kayo dyan? Okay naman. Ang sarap ng init ng tubig. Eh, kayo naman dyan. Ay, mas masarap dito. Nakakatuwa ang laki ng pool, di ba? At nakakakita pa ako dito na maganda at makinis na katawan. Wow, Jeannie, tinalbugan mo pa si tita. Tita, baka marinig ka nila. Bakit? Totoo naman ah. Bakit mo yan? Mabuti nga, ang ganda ng shape mo eh. Ako lipas na. Tita! Mamsi, huwag kayong maingay dyan. Baka may makarinig na iba. Nakakahiya. Ito lang ang totoo, no? Mama! Ay, tita! May linta yata sa bala! Wala namang linta. Ako'y kulita. Ayan na, kakapitan ka na ng linta sa likod mo. Tita naman yan. Huwag po, tita! Michael! Nakakaingit naman ang kamay ko. Ang ingay naman. Ang Ayoko na. Michael, saan ka pupunta? Ganyan din ako ng kabataan. Ang kiliti mo ngayon. Tita, pati mo sa likuran, may kiliti ka? Lagot ka sa akin. Mama! Umalis tuloy si Michael. Ang ingay niyo kasi. Bye-bye, Michael. Bakit kaya mag-isa lang siya dito sa lobby? Anong pag-uusapan namin? Malakas ang kutob ko. Malungkot na naman siya. Bakit lumabas ka? Gusto ko sanang samahan ka dito. Kung okay lang sa'yo. Okay lang ba? Sige na. Wow. Ilang katao
Ibang-iba siguro ang itsura ng lobby ng hotel. Iniisip mo ba kung papasok ka sa NTU? Ayokong pumasok kahit saan. Ayaw mo ba dahil sa akin? Ano ba sa tingin mo? Ang suplado nito. Michael, bakit nga? Ano bang binabalak mo? Tama nga yata sila. Nasasayang lang ang utak mo. Sa pag-aaral, sa university ang pinapasukan mo. Bakit di mo nalang ituloy yung mga balak mo dati? At ano naman ang mangyayari? Alam mo ba kung bakit? Gold Mountain ang tawag nila rito. Noon daw marami ang miners ng gold dito. Yumaman silang lahat. At marami pa ang nakimina. Hanggang sa naubos ang ginto ng bundok at nagsimula silang umalis. Pero may mga nagpaiwan. Hindi dahil umaasa pa sila, kundi dahil daw sa pagod na sila. Mas masaya raw yung paghahanap kaysa sa nakuha nila. Wala akong naintindihan. Okay lang. Ang moral ng kwento ay yung contentment ng tao. Hindi ka pa ba kontento? Takot akong sagutin ang tanong mo dahil baka nga tama ka. Nangangarap yata ako ng nasa akin na. Dahil kaya sa hot spring, parang hindi si Michael tong kausap ko eh. Ang lalim kong magsalita. Halatang marami siyang gustong gawin na hindi niya magawa. Sana naman makatulong ako sa kanya. Saan ka pupunta? Maliligo lang sana. Gusto mo ko samahan? Alam mo, kung sasama ka marami kang makikita. Makapagsasarili pa tayo. Huwag na. Michael. Huh? Pasensya ka na nga pala sa lahat. Alam ko nagugulo ka. Tungkol po saan? Si Ginny, alam ko namang nakukulitan ka na. Ikaw na magpapasensya ha. Kasi naman, Wala pong problema. masyadong malapit sa'yo ang anak ko siguro dahil wala siyang makasama at makausap. Hindi niya kasi natikman nang magkaroon ng isang ina. Ako lang ang mag-isa nagpalaki sa batang yan. Kaya tuloy parang lalaki minsan. Minsan ang hirap intindihin. Yun na po ang personality niya. Para din sa lalaki. Kapag hindi mo napansin, nagwawala. Kung anong gusto niya, pipilitin niya makuha agad. Para lang bata minsan. Matigas ang ulo? At hindi mo masaway. Yun ang ugali niya. Oo, tama ka dyan. Si Ginny ko nga yan. Kilala mo nga siya. Kaya lang minsan po sumusobra na siya. Pag pinagsasabihan ko nga, ako pa napapagalitan eh. Tito, gusto ko pong malaman. Maganda po ba ang takbo ng hinahawakan yung restaurant? Bakit mo naman naitanong yan? Pero okay naman. Kasi po nung bata pa ako, gusto ko rin maging cook. Parang ang sarap ipagluto ang iba. Masaya ka na, nakakatulong ka pa. Aba, teka sandali lang. Alam mo bang ganyan din ako nung nagsisimula pa lang bilang apprentice? Ang sabi ko noon, magtatayo ko na sarili ko. Kaya ngayon, kahit maliit lang ang restaurant ko, sabi ko, natupad ko rin ang pangarap ko. Kaya masaya na rin naman. Siya nga pala, nag-usap pala kami ng daddy mo noon. Tungkol din sa mga pangarap na ganito ng mga binata pa kami. Nakakatuwa. Kayo pong dalawa? Oo naman. Mga ganyang edad din kami sa'yo noon kung hindi ako nagkakamali. Maliit pa lang ang business ng daddy mo noon. Masipag ang daddy mo noon na kahit alam niyang mapurol siya. Pero hindi siya tumigil hanggat hindi lumalago ang business niyo. Kaya yan, naging matatag ang kanyang sinimulan. Yun ang pangarap niya at hindi niya binatawan niyo kahit minsan. Hindi rin malayo mangyari yun sa'yo. Pero alam mo,
Wala man lang nabawas sa taba ng katawan niya mula nung binata siya. Para pa rin siya nakalulok na malaki sayote. Parang Santa Claus. Buti nagmana ka sa mami mo. Kung hindi, para ka maputing baboy na singkit. Hindi ba? Malayo ka magugustuhan na anak ko pag gano'n ang katawan mo. Pa, Anak. Ay, ano ba yung sinasabi mo kanina? Wala naman. Ikaw kasi, kasing payat mo yung tayo ng sleigh ni Santa Claus. Hayaan mo na, wag lang hugis bumbilya. Tingnan mo ikaw, parang Rosel Mamida, pare. Ayaw ko sa'yo. Hindi bagay sa'yo tampuhin. Eh, di ba bagay din? Huwag mong ipilit. Hindi bagay sa'yo. Narinig mo ba yung pagbibiling nagmana sa'yo? pala siya sa tito. Oo, Pareho yung silang baboy na makulit. singkit o yung mapuro ng utak. Idol mo si Santa Claus. Talagang hindi mo ako titigilan, ha? Ginny, hello. Bakit hindi mo siya nakunan ng naliligo? Ano ba kayo? Hindi ko kayang gawin yun, ano? Ikaw na lang kaya. Hindi mo kayang gawin? O ayaw mo lang gawin? Ikaw, ang dumi-dumi ng isip mo. Ano ba? May nangyari bang hindi dapat malaman ng kasama niyong matatanda? May mga bagay na ganon, pero di ko sasabihin sa inyong dalawa. Ikaw talaga? So successful ang mga plano mo? Ito ka naman! Late na pala! Teka, mauna na ako sa inyo. Ang daya nito. Ginny! 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 Tumingin ka sa taas! Hindi dyan! Sa likod mo! Bilisan mo! Dali! Halika na! Okay. Halika na! Ayoko ka lang. Iyan, sino bang pinagtataguan natin? Maraming tao. Baka magulo pa ang mga plano ko eh. Mahirap na, baka matrouble ulit. Ginny, dapat alam mo, si Audrey, nade-develop na yata sa akin. Di maganda. Congratulations! Teka lang. Baka ako naman ang mapasama kay Michael. Teka, hindi kita pinapunta dito para dyan. Ano sa tingin mo? May pag-asa ba? Si Michael ba? Okay lang siya. Walang problema. Anong ibig mo sabihin? Hindi na ba kayo nag-aaway? Konting-konti na lang. Para kasi iba siya. Bigla na lang siya nagtatanong ng malilipatan. May trabaho na daw siya. Alam mo ba yon? May trabaho na siya? Totoo yun? Kaya nga, hindi naman niya kailangan. Imposible mangyari yan. Ang yaman-yaman niya eh. Baka biro lang. Malabo yan. Komportable na siya sa bahay nila. Hindi niya magpapaalila. Nagtataka nga ako eh. Narinig ko din kasi yung usapan nila ng prof niya. Obvious na may iba silang pinaplano sa buhay. Alam mo na, may pangarap pa rin naman yung tao. Ano yun? Bakit alis siya? Ang bait-bait ko na nga sa kanya eh. Kung may balak pala siyang ganun, bakit di man lang niya sinabi sa akin? Kaya siguro parang iba siya ngayon. Nasaan na kaya yun? Sabi ko na. Excuse me. Alam mo kung saan nagpunta si Michael? Si Michael? Umalis na. Kanina pa? Kanina pa. Saan siya nagpunta? Sorry wala akong idea eh. Pero di ba kaklase ka niya? Oo nga, hindi mami niya. I can now expect a song and all expect. Hi, Tita. Ay, Ginny! Kumusta? Anong balita? Ano nangyari? Natuwa ba ang mga kaibigan mo sa mga pictures natin ng outing, ha? Ingit sila, no? Tita, Iha. Asa na po si Michael? Ah, hindi ba alam? Lagi nga yung ginagabi, eh. Ganun po. Saan po siya pumupunta? Ewan ko ba? Wala siya nababanggit sa akin. Baka pagtataka naman. Baka may problema siya. Malabo yan, Iha. Bakit ganun? Ay, naku, Jeannie.
Tulungan mo na lang ako mag-akyat ng mga damit natin doon sa itaas. Tingnan mo na lang dyan ang mga damit nila. Inayos ko na yan para madali mo makita. Ilagay mo na rin sa mga cabinet nila, ha? Opo. Dahan-dahan ka. Aalis ang anak ko? Hayaan mo na siya. Anak? Bakit aalis ka? Mula po pagkabata, inalagaan niyo ako ni Papa at pinalaki sa abot ng inyong makakaya. Pero malaki na po ako, Mama. Dapat po na matuto na ako na mag-isa at tumayo sa sarili kong paa. Itutuloy ko pa rin po ang pag-aaral ko. Kaya lang kailangan ko na maghanap ng ikabubuhay. Ayokong isipin na mamanahin ko kay Papa. Gusto ko sana makagawa ko ng sarili kong pangalan. Anak, paano naman si Mama? Hindi ako sanay na wala ka. At sino mag-asikaso ng mga kailangan mo sa araw-araw? Michael, nasasaktan mo na si Mama. Hindi mo na ba ako mahal? Ha? At saka, paano si Jeannie? Iiwanan mo na din siya? Mama, mabait naman ang anak mo. Huwag muna natin siyang pigilan. Alam niya ang ginagawa niya. Susubukan pa lang naman niya eh. Sa tingin ko, tama ang desisyon niya. Pakabait ka, ha? Be a good boy. Huwag mong pababayaan ang sarili mo, ha? Kapag may problema ka, anak, tumawag ka lang, ha? Promise yan? Mamimiss kita ng sobra, anak. Tatawag po ako. Michael, kakain ka parati sa oras, ha? Huwag masyado magpupuyat. Huwag po kayong mag-alala. Tayo na po. Bye-bye. Dalawin mo ako, kuya. Sige na, anak. Aalis siya. Hindi ko pwede sumama. Ingat ka, anak, ha? Bye. Itinuloy nga niya ang gusto niya. Paano ako? Parang hindi ako sanay na wala siya. Kahit naman parati siyang nagagalit sa akin, hindi ko pa rin siya gustong mawala. Bakit kasi kailangan umalis ka pa? Baka malimutan mo ako. Baka malimutan mo mahal kita. Michael, bumalik ka na sa akin. Please lang. Huwag ka nang umalis. Sorry, Ginny. Hindi ko sinasadya. Uy, okay ka lang ba? Ginny, ano ba nangyayari sa'yo? Puyat ka na naman ba? Hoy, Zini! Hello? Kumain ka na ba? Magpulot ka kaya ng bola? Ano bang problema niya ngayon? Kanina pa slow motion ang kilos eh.
Lola. Alam ko na ang problema mo. Tama na yan. Uy, ilibre mo akong dinner, ha? Ayoko nga. Bakit ayaw mo? May balita pa naman ako tungkol kay Michael. Sayang. Ha? Talaga? Anong gusto mong dinner? Libre kita! Beefsteak. Ang mahal naman nun. Hindi naman ako mapili eh. Di doon tayo sa mumurahin. Sige, sige. Pero tungkol saan ba yun, ha? Yung address ng pinagtatrabahuan niya. Talaga? Ang galing mo talaga, Ian. Wala kang bilib sa akin eh. Tsaka walang may tatago sa akin yung lalaking yun. Eto pa, huwag ka maingay. Bukod sa atin, sa ating dalawa ha, wala nang ibang nakakaalam nun. Ha? Thank you. Okay lang. Dadaling kita dun mamaya pagkatapos natin dito. Pero, bago yon, pulutin mo muna yung mga bola dito. Sige. Tapos na. Bola. Dito. Miss, nakapili na kayo? Hindi pa eh. Wala kami maisip. Kung gusto niyo po, pwede ako mag-recommend. Wag na, okay lang. Sandali lang, please. Bilisan niyo naman pong mamili. Sorry ah. Wala kasi siya sa mood kaya hindi siya makapag-concentrate. Hindi niya malaman kung anong gusto niya. Sige po, kapag may order na kayo, tawagan niyo na lang po ako. Oh, sige. Sige po. Ian, sigurado ka bang dito talaga nagtatrabaho si Michael? Bakit parang hindi ko naman siya nakikita? Mamaya mo na siya hanapin. Mahalata ka niya eh. Umorder muna tayo. Gutom na ako eh. Sige na nga, ano kaya Noodles. dito? Masarap ang noodles nila dito. Rice kaya? May order na po ba kayo? 15 minutes lang namimili. Pwede na makuha? Michael. Anong order niya? Beefsteak meal sa akin. Beef steak meal. Kayo po, ma'am. Beef steak, chicken steak, or fried shrimps? Chicken steak. With rice po ba or with bread? Bread please. Anong gusto niyo, rice or bread? Kahit alin. Would you like to have coffee, red tea, or juice? Red tea. Coffee, red tea, or juice? Sorry. Sorry ha. Red tea. Isa-serve ko na po. Pagkatapos. Sandali lang po. Para akong nananaginip. Saan ba talaga yun? Mukhang pumayat siya ng konti Kita mo na? Hindi ako nagsinungaling. Hoy, bakit ka umiiyak? Ang tagal namin hindi nag-usap. Ngayon na lang ulit. Ganun ba ang pakikipag-usap? Yun na yun. Okay na sa akin yun. Hindi ko rin naman alam ang sasabihin ko eh. Ang galing ni Michael. Independent na siya. Excuse me. Thank you. Thank you. Ang cute naman niya sa uniform niya. Namiss ko siya. Hinahanap-hanap ko yung pagsusumit niya sa akin. Masokista ka pala eh. Iyan. Ha? Yung bahay niya ngayon, alam mo rin ba kung saan, ha? Madali lang alamin yun. Sige na naman, alamin mo para sa akin. Pangako kapag nagawa mo yun, ililibre kita ulit, pero mas masarap kesa dito. Mukha yatang masarap yun kesa dito ah. Sige ba? Pero dapat 2 order. Takaw mo, ha?
Nasaan na siya? Sir, cash po ba or credit card? Credit card. Sandali lang po. Here's your card and change. Ito yung order ng B4. Isang pork steak, isang eel with chicken. Huwag mo na raw lagyan ng vegetable yung pork steak. Okay. Follow up daw. Okay na ba yung side dish sa C3? Oo. Tapos pakibilisan din yung beef steak, ha? Sige, sandali lang yun. Ito na po yung order niyo. Ayan na! Chicken steak meal, Thank you. beef steak meal. Thanks. Enjoy your meal. Teka! Sandali, Michael! May kulang pa po ba? Kamusta na? Nagtatrabaho ko. Nagagalit ka ba sa akin? Dahil nakita kita dito? Alam ko naman na magkikita tayo rito. Pero sana wag mo na ipagkalat to. Hindi, promise. Sana nga totoo. Enjoy your meal. Nabusog ako. Bakit nalulungkot ka? Kung gusto mo siya makita, alam mo na kung saan siya pupuntahan. Kung titignan mo ang sitwasyon namin, kahit ilang beses ko siyang puntahan dito, wala ating mangyayari. Ano yan? May job opening, sir! Pwede kami magsama ni Michael sa trabaho! Gusto mo talaga siya makita araw-araw? Tabi dyan, mag-a-apply ako! Sir, may mag-a-apply po. Good evening po, sir. Ako po si Jeannie Yuan. Gusto ko pong mag-apply bilang crew member. Sorry, Iha. Kumpleto na ang applicants eh. Kanina lang. Teka lang po, sir. Hindi naman po ako mabili. Pwede po ako maglinis ng CR at kitchen. At saka kahit ano, kaya kong gawin. Wala na kaming bakante. Sorry. Sir naman! Sandali lang, sir. Masipag ako. Marami po akong alam gawin. Subukan niyo ako, sir. Hindi po ako magre-reklamo. Sige na, sir. Ikaw? Teka, anong ginagawa mo dito, ha? Bulag ka ba? Nagtatrabaho. Ano pa? Trabaho? Na-late ka sa application? Sayang naman. Ako lang ang makakapagtrabaho dito. Paano mo nalaman nandito si Michael? Eh di kay Ian. Kanino pa nga ba? Si Ian ang magsabi. Eto pa, huwag ka maingay. Bukod sa ating dalawa, ha? Wala nang ibang nakakaalam nun. Ha? Ha? Sir, sige na naman. Tanggapin niyo na ako. Miss, Kahit anong gagawin ko, pag-isipan niyo naman, sir. Mas magaling ako dyan. 10 times, 100 times. okay ka lang ba dyan? Pag may problema, sabihin mo sa akin. Yes, sir. Sir! Sir! Ay, sino bang nag-aakala na maiba din ang sitwasyon? Una doon, umalis si Michael sa inyo. Naging magkaklase kami. Tapos, nagkasama pa kami dito. Mas may advantage na ako kaysa sa'yo. Ma'am, ito po ang menu. Grabe ha, ang cute mo naman. Mahirap pa magtrabaho dito? May girlfriend ka na ba? Nag-aaral ka pa ba? Anong oras ka lalabas dito mamaya? May kotse ko, hatid kita. Pahal ka? Sige, sama ka I-order sa na po ba amin. kayo?
Ikaw ha, binabago mo ang usapan. Hindi mo naman sinasagot yung tanong namin eh. Ang arte lang. Sige na, Masarap sige ba? ang beef steak namin dito. Try niyo po yung medium rare. Ayaw namin no, sagutin mo muna ang tanong namin. Meron din po kami noodles. Hindi na nga kami order. Wala ka ng pag-asa, Jeannie. Try mong maghabol. Lalo na sa harap ng iba. Tignan ko kung pansinin ka pa niya. Kainis. Huwag kang ang ganyan, Liza. Malay natin kung may nakitang asset si Michael kay Jeannie na hanggang ngayon. Hindi niya pa rin nakakalimutan kaya nahanap-hanap niya. Alin kaya? Hinahanap-hanap ko nga rin eh. Hinahanap-hanap ko pa. Nasa mukha. Mukhang walang kinalaman sa panlabas na anyo. Liza, tulungan mo akong isipin yung nakita sa kanya ni Michael. Liza, ikaw din, Cherry. Next date natin, doon naman tayo sa pinapasukan ni Michael. Tulungan niyo akong dalawa na umisip ng magandang paraan para mailayo si Michael sa Audrey na yun. Ang nagsabi noon sa akin, kahit kailan wag kong lilimutin ang lahat ng pinagdaanan. Bakit ka ba natutulala? Sino ba kasi tinitignan mo? Yung singer, ang ganda ng boses, pakinggan niyo. Ang galing niya. Kasi may feelings yung pagkanta niya. Ibang klase eh. May puso. Yung nakaka-touch. Oo nga. Parang diretso sa puso yung kanta niya. Correct. Pustahan tayo, magiging close kami. Para kanta lang bumigay ka na kaagad? Bakit? Sa tingin mo mapapansin ka niya kahit araw-araw ka pa magpunta rito? Eh ano? Masaya na rin naman ako kahit na nakikinig lang. Imposible hindi matandaan ng singer si Riza kung araw-araw siyang pupunta dito. Pwede ko rin gawin yung kay Michael. Kahit hindi niya ako pansinin, kakain ako sa restaurant nila araw-araw. Kahit kailan wag kong lilimutin ang lahat ng pinagdaanan. Kahit pagkalayo pa, ikaw ang buhay na pinapangarap. Yakap mo ang hanap-hanap, ikaw ang laman ng isip. Grabe na to ha. Naiiyak si Cherry dahil sa kanta niya. Dahil sa kanta niya, naaawa tuloy ako sa kanya. Hanggang sa panaginip o gilim. Ikaw dyan? Ikaw yung naunang umiyak dyan eh. Bakit? Umiyak ka rin naman kanina. Nakita mo? Hindi naman ha. Parang yun lang eh. Yan siguro si Liza. Okay ka lang, Jeannie? Namutla ka. Hindi ka ba nahagip? I'm sorry, hindi ko rin napansin. Ang laki-laki Hindi ko namin, hindi mo sinasadya. napansin? Hoy, Sorry. mama, siguro lasing ka. Pinakita ba sa inyo? Hindi ka nag-iingat. Ano gagawin Balik ko na lang kayo sa ospital. Magbislati ka rin na, ha? Sa ginawa Pasensya mo. na. Muntik na kami doon, Sorry ha? talaga. Umayos ka nga. Tignan mo nga. Sports car pa ito dinadrive mo. Okay Sa papa ko yan. Eh, ito ngayon. Next time, mag-iingat ka. Hindi ko na talaga napansin. Marunong ka talaga Sorry. mag-drive. Saan ko ba nailagay yun? Hindi namin kailangan yan. Iwan mo na lang kami. Baka kalma ka rin. Huwag ka na mag-effort. Ano nga? Alik ka na Pasensya nga. na. Sorry talaga. Ano yan? Ano ba? Papayaran mo kami ng pera? Ano nga kala mo sa amin? Calling card ko. Kung ano man ang mag-effect na nangyari, tawagin niyo ako. Hindi ko kayo tatakbuhan. Sorry talaga. Miss, Lika, Cherry. pasensya na. Halika na. Dali. Sa susunod, tignan mo dinadaanan mo. Sorry. Pwede ba?
Can I take your order? Nauna ka na. Sige, yung sa akin muna. Ano bang masarap? Beef steak o fried shrimps? Fried shrimps na lang sa akin, tapos chef salad. 2 coffee para sa amin. Mamaya mo na i-serve. Yes, sir. Gusto ko ng pork curry with rice. 1 black peppered beef steak with rice. Mushroom beef steak na lang pala. At sa akin, spaghetti lang. Yes, ma'am. Table for one. Order mo ka. Yes, ma'am. Sorry papalit na lang ng hamburger. Cancel mo na yung rice. No problem. Alam mo ang gulo natin. Paano mo natatandaan lahat? Uulitin ko lang po lahat ng orders nyo. Yung sa inyo po muna, ma'am. Fried shrimps, salad, and coffee. Yung sa inyo naman po, hamburger na instead of pork curry with rice. May dagdag pa po kayong order? Wala, okay na yan. Nagpa-additional po kayo ng salad. Si sir naman, spaghetti lang. Mamaya na yung coffee. Ano pong drinks ninyo? Ready na lang. Okay, ready po. Sir, mushroom beef steak, rice and coffee. May idadagdag pa po ba kayo? Wala na, okay na yun. Ang galing niya, natandaan niya lahat ng order natin. Oo nga. Oo, grabe memory niya. Biruin mo, Ikaw, isang Roy, beses pa lang sinabi. Ano yun? Wala pa rin pinagbago si Michael hanggang ngayon. Ang talino niya pa rin. Oo nga. Kaya lang mas napapansin siya dahil sa galing niya. Ang dami pa namang babae dito. Ano nang gagawin ko pag may nagkagusto sa kanya? Eh, di tigilan mo na siya. Ano ka ba? Anong ginagawa mo dyan? Ito pong menu. Can I get your order? Ba't ikaw kukuha ng order ko? Gusto ko si Michael. Dito ako nagtatrabaho kaya kumukuha din ako ng order. Ano pong gusto niyo kainin? Di hulaan mo. Okay. Ako nang bahala. Ako nang bahala. Dalawang order ng beef steak. Dalawa ha? At saka ano pong available dyan? Pork steak. Pakisama na rin yan. Tapos noodles, rice, noodles ulit sa ibabaw. Isang plate lang ha. Pag samasamahin mo na lang doon, mas maganda kung mas mataas sila. Saan kaya siya? Thank you for waiting. Heto na po. Ang best seller sa restaurant namin. Ang Fiesta Plate. Enjoy your meal. Ang dami naman! Paano ko ito ubusin? Problema niyo na po yan. Tawagin niyo ako kung gusto niyo pa. Oh. Here's your dessert, ma'am. Thank you. Busog na ako. Saan ko pa ito lalagay? Thank you. Water po, sir. Oy, Michael! Pwede ko na pong kunin yung order niyo? Sige. Siya muna. Gusto mo sweet and sour? Tsaka fried rice. Yes, sir. Beef wonton at siomay sa akin. Opo, isi-serve ko na lang po. Michael, pabalot naman. Sorry po, ma'am. Bawal balutin ng eat all you can. Paborito to ni Junjun eh. Sayang naman. Kumusta na si Junjun?
Okay naman. Pero minsan, nakikita kong malungkot. Na-serve na yung dessert. Kukunin niya ng bill? Mamaya na. Nakikita mo namang hindi pa akong iinom eh. Pwede ka nang uminom. Matatagalan ka pa ba? Nagmamadali ka ba? Customer na ako dito ah. Alam mo, halatang halata ka. Kumakain ka lang dito ng dahil kay Michael. Paki-compute. Yes, ma'am. 630 po lahat. Ano? Ang mahal naman. Kasama na po yung tax. Pahamak talaga ang Audrey na yun. Napamahal tuloy yung pagkain ko. Ito po yung resibo. Ma'am, sandali lang po. Ito po yung take-out niyo. Walang take-out ang eat all you can, di ba? Galing po yan kay Michael. Araw-araw ka ba dito? Thank you, ah. Okay lang ba kung itanong ko sa'yo kung anong oras ang time out ni Michael? Mga 10 po. Mga 10? Apo. Thanks, ha. Thank you for coming, ma'am. Please come again. Kailangan malaman ko kung saan nakatira si Michael. Pero kailangan kong mag-ingat dahil masabi siyang matalino. Baka mahalatahan nga ako. Ang tagal naman, inaantok na ako. Close na sila. Mas susubukan ko ngayon ang galing ko sa pagiging detective. Hindi kaya may hinihintay to? Sino naman? Amanda, madala akong kotse. Hatid na kita. Naku, thank you. May lakad pa ako eh. Sayang. Bukas ako mag-aatid sa inyo. Tingnan natin. Bye-bye. Okay, bye-bye. Ingat ka. Bye-bye. Bye-bye. Si Audrey yun ah. Saan siya pupunta? Hi, Michael. Sorry, hindi ako nakasunod agad ah. Kalalabas ko lang naman eh. Halika na. Pagod na ako eh. Parang hindi ko na nga kayang maglakad. Ikaw, hindi ka pa pagod? Hindi naman. Bakit kasabay ni Michael si Audrey sa pag-uwi? Ginny, cool ka lang. Huwag kang magpapanik. Walang ibig sabihin yan. Nagkasabay lang sila sa pag-uwi. Hello, doggy. Kamusta ng baby ko? Ito na siguro ang bahay ni Audrey. Come here. Alam ni Michael ang bahay niya. Good doggy. Ano? Siguro palagi siyang kinahati ni Michael pagkagaling sa trabaho. Paliguan to ng isang Okay ka lang, Ginny. Kaya mo yan. Kaya mo yan, Ginny.
ka na ba? Ano nangyari? Umiyak ka? Bakit ba? Ano ba nangyari sa'yo? Huwag ka nang umiyak. Tahan na, bakit ba? Love ka ni tita. Ayoko nakikita umiiyak ka. Tita. Huwag ka nang umiyak. Papangit din. Sige. Tahan na. Bakit ba kasi? Sabihin mo kay tita kung ano nangyari. Gusto mo kumain? Ipagluluto kita na masarap. Hinatid ni Michael si Audrey. Kitang-kita ko kanina kung gaano sila kasaya. Halos isang oras ako naghintay sa labas. Isang oras! Pero hindi ko nakita si Michael na lumabas sa bahay ni Audrey. Dati kaming dalawa ni Michael ang laging nagkikita. Pero ngayon si Audrey na lang ang lagi niyang kasama. Sinabi sa akin ni Michael na gusto niya ako. Sinabi rin kaya niya yun kay Audrey. Ang sakit. Parang kinukurot ang puso ko sa sobrang sakit. Hindi ako makahinga. Jenny? Jenny? Umiiyak ka pa? Hindi na po. Nanonood nga ako ng TV eh. Buti naman. Bukas magkwento ka sa akin, ha? Dinalan kita ng noodles. Pakagutom ka na kasi. Eto, ha? Iwan ko na lang dito. Chili, gising ka pa ba? Niluto ni Papa yung paborito mo. Si Michael na naman siguro. Ang aga nyo, ah. Ay. Oh. Okay ka lang? Ano nangyari? Nagsalamin ka na ba, Jeannie? Mukha kang multo eh.
Ay na, ito na ang love egg ni Mama. Pa, dali, tignan mo. Ha? Anak? Bakit? Ano nangyari? Ang pula ng mga mata mo. May sakit ka ba, anak? Bakit ka nagkaganyan? Puyat lang po ako. Hindi po ako nakatulog ng maayos kagabi. Huwag mong masyadong bibibin ng pag-aaral. Tingnan mo yan. Imposibleng pagpuyatan ni Jeannie ang pag-aaral. Huwag kang sumabad. Anak, dito ka na muna sa bahay. Bukas ka na lang pumasok. Gusto mo? Ha? Oo nga, Jeannie. Dito ka na lang. Mukha kang multo eh. Pag nakita ka ni Kuya, matatakot pa yun sa'yo. Ang yabang mo, Nano! Hindi naman, luka-luka! Sino luka-luka? Ikaw naman, batang tabaksoy! Hindi lang tabak, unano ba? Unahan mo! Ay! Mas lalo ka naman, mukha kang multong luka-luka! Ay, mala. Hindi niya yata ako inaaway ngayon. Bakit kaya? Oo nga. Sa itsura ko ngayon, baka mapagkaamalan ako ni Michael na isang multo. Hindi niya dapat makita ang itsura ko na ganito. Pupunta ako ng bathroom. Ginny, hindi ka pa tapos kumain ah. Teka, Ginny, anak! Ay! Naku, Ginny! Ay, naku, bakit mo binanggayan? Ha? Anak, ano ba nangyayari sa'yo, bata ka? Saan ka ba pupunta, Ginny? Ha? Gising ka na ba? Ginny, tinatanong ka ni Papsi ko, oh. Papasok na ako. Anong papasok? Ano? Papasok ka na nakaganyan? Ay, nako. Ano ba nangyayari sa'yo? Ewan ko.